Pagod ako ng araw na iyon dahil katatapos ko lang ng sunod-sunod na demo teaching. Ramdam ko pa ang kirot sa balikat ko mula sa bigat ng mga dala kong modules. At habang naglalakad ako palabas ng gate ng school, pakiramdam ko ay gusto ko na lang umupo kahit saan at umiyak ng kaunti. Pero kailangan kong tumuloy dahil mahaba pa ang biyahe ko pauwi. Mainit ang hangin, mainay ang kalsada. At habang nagmamadali akong umuwi, iniisip ko na lang na bukas ay isa na namang araw ng pagtitiis at pag-asa bilang student teacher. Habang naglalakad ako, bigla akong napatigil nang marinig ko ang sunod-sunod na bulungan ng ilang tao sa gilid ng kalsada. May kung anong naganap sa unahan, kaya napabagal ako at napatingin. Doon ko nakita ang isang binatang nakahandusay sa gilid ng poste. Payat, marumi ang suot at tila walang malay. Lumingon ako sa mga tao pero wala ni isa ang lumalapit. May nagsabing lasing daw siguro, may nagsabing pabayaan niya lang. Pero hindi ako mapakali. May kakaiba sa hitsura niya. Lalo nang makita ko ang maamon niyang mukha kahit balot ng alikabok at pawis. Parang hindi siya sanay matulog sa kalye. Hindi ko alam kung bakit pero parang may pumigil sa akin para tumuloy. Lumapit ako. Nanginginig pa ang kamay dahil hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Nang yumuko ako para tingnan ang pulso niya, bigla siyang dumilat ng bahagya. Doon ko siya unang nakita ng malapitan. Mapungay ang mga mata niya at may kakaibang lalim, pero bakas ang pagod. "Kuya, okay ka lang?" Mahina kong tanong. Hindi siya agad sumagot, tila hirap huminga. Nang mapasandal ko siya sa poste, doon ko naramdaman ang kanyang bigat na parang ilang araw nang hindi kumakain. May isang tindera sa gilid ang nag-abot sa akin ng tubig, kaya nilapit ko iyon sa bibig ng binata. Dahan-dahan siyang uminom. Ilang saglit pa, nakapagsalita siya, halos pabulong lang. "Salamat, akala ko, tuluyan na." Mumiti ako kahit kinakabahan pa rin. "Okay ka na? Gusto mo bang humingi tayo ng tulong? Dinala mo ba ang gamit mo? May pwede ka bang tawagan?" Marahan niyang umiling, parang ayaw niyang may makaalam sa kalagayan niya. Naamoy ko ang alikabok mula sa suot niyang damit. Pero ang kakaiba ay ang relo niya na kahit luma at sira-sira, mukhang mamahalin ang pagkakagawa. Napatingin ako sandali pero hindi ko na inuusisa. Tumayo ako at inalalayan siyang makaupo ng mas maayos. Ramdam kong nanginginig ang katawan niya habang umaalalay ako. At sa mga mata niyang nakatingin sa akin, may nakita akong hiya at pasasalamat. "Ako nga pala napahinto siya bago nagpatuloy. "Ellie." Mumiti ako ng magaan. "Ako si Erlinda. Student teacher ako dun sa school sa may kanto." Itinuro ko ang direksyon ng eskwelahan. Hindi ko alam kung bakit ko pa iyan sinabi pero parang kailangan niyang malaman na ligtas akong tao. Nagulat ako nang bahagyang tumaas ang sulok ng labi niya. Isang payat pero magalang na ngiti. "Bagay sa'yo. Mukhang mabait ka." Napatawa ako ng mahina. "Hindi naman. Concerned lang talaga ako. Siguro dapat mo munang itigil ang paglalakad sa init na to." Napatingin siya sa paligid, tapos bumalik ang tingin niya sa akin. "Sana lahat ng taong kagaya mo." Hindi ko alam kung bakit tumama sa akin ang linyang iyon. Marahil dahil buong araw akong pinagsabihan ng cooperating teacher ko na kulang ang performance po at pakiramdam ko'y wala akong nagagawang tama. Pero sa sandaling iyon, isang estranghero ang nagsabing mabait ako. Doon ko lang napagtanto kung gaano ko pala kailangan marinig iyon. Nagpaalam ako pagkatapos kong siguraduhin na kakayanan na niyang tumayo ng mag-isa. Pero bago ako tuluyang lumayo, narinig ko ang mahinang boses niya. "Salamat ulit, Erlinda. Hindi ko to makakalimutan." Sumilip ako pabalik at tumango. "Ingat ka, Ellie. Sana mas gumaan na ang araw mo." Habang patuloy akong naglalakad, hindi ko maiwasang lingunin siya kahit ilang ulit. Nakaupo siya roon, nakapayong gamit ang anino ng poste, habang nakatingin sa kalsada na para bang malalim ang iniisip. Napaisip tuloy ako kung ano kaya ang pinanggalingan niya at bakit siya nasa ganong kalagayan. Hindi ko alam pero may pakiramdam akong hindi iyon ang huling beses na magkikita kami. Pagdating ko sa sakayan, ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan at isip ko. Pero hindi na siya kasing bigat kanina. Para bang may kung anong nagbago matapos kong tulungan siya.
May kakaibang init na naiwang nakadikit sa isip ko. Siguro dahil sa mga sinabi niya, siguro dahil sa tingin niya na parang may tinatagong kwento. O baka dahil may kung anong koneksyon kaming hindi ko maipaliwanag. Sa jeep, habang tumatakbo ito sa maalikabok na kalsada, nakita ko sa salamin ang sarili kong napapangiti kahit pagod. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon sa buong araw, parang may gumaan sa dibdib ko. At doon nagsimula ang hindi ko inaasahang kabanata sa buhay ko. Ang kabanatang hindi ko alam ay uusbong mula sa simpleng pagtulong sa isang binatang palaboy na may mga matang puno ng hiwaga. Ang kabanatang magtuturo sa akin ng isang bagay na hindi ko pa alam noon, na minsan may mga taong sadyang dadating sa buhay mo sa pinakasimpleng paraan, pero sila pala ang magbabago ng direksyon ng bawat susunod mong hakbang. Kinabukasan, habang naglalakad ako, papasok sa school, hindi ko na malayang hinahanap-hanap ko sa paligid ang presensya ng binatang tinulungan ko kahapon. Hindi ko alam kung bakit naging curious ako tungkol sa kanya, pero may kung anong parte sa isip ko ang paulit-ulit na nagbabalik sa ayos ng mukha niya. Sa mga mata niyang parang may itinatagong malalim na pinanggalingan. Isang araw pa lang iyon, pero parang nakatatak na agad sa alaala ko. Pagdating ko sa gate, naroon na naman ang grupo ng mga estudyanteng noisy at nagkukumpulan. At tulad ng nakasanayan, kailangan ko nang maghanda sa mga pagsubok ng pagiging student-teacher. Pero iba ang timpla ko ngayon. Hindi ako gaanong mabigat ang pakiramdam kahit halos hindi ako nakapagpahinga kagabi dahil iniisip ko ang nangyari. Pagkatapos ng homeroom, pumunta ako saglit sa tindahan sa kanto para bumili ng tinapay bago dumiretso sa susunod na klase. At doon ko siya muling nakita. Nakaupo sa dati niyang pwesto, nakasandal sa pader, tahimik lang at nakayuko. Mas maayos ng kaunti ang balat niya ngayon kumpara kagabi, pero halatang pagod pa rin. Napahinto ako at hindi ko maiwasang mapangiti ng bahagya. Hindi ko naman alam kung dapat ba akong lumapit, pero parang hinihila ako ng awa at curiosity. Lumapit ako, bit-bit ang tinapay na binili ko. Hindi ko alam kung may lakas pa siya para humarap sa akin, kaya naupo ako ng konti sa tapat niya para hindi siya magulat. Ellie, tawag ko ng dahan-dahan. Nang marinig niya ang pangalan niya, agad siyang tumingin sa akin. Parang sandaling nagliwanag ang mukha niya, kahit ang katawan niya'y parang pagod na pagod. Nagbabalik ka pala sa pwesto mo. Napakamot siya ng ulo, medyo nahihiya. Dito lang kasi ako madalas. Pasensya na kung nabigla ka kahapon, nahimatay yata ako sa gutom. Iniabot ko sa kanya ang tinapay. Kumain ka muna, medyo mainit-init pa. Hindi ako papayag na hindi ka man lang mag-aalmusal. Tumingin siya sa tinapay na para bang nagdadalawang isip siya kung tatanggapin ba niya o hindi. Erlinda, nakakahiya naman, baka inuutusan ka lang ng konsensya mo. Marami ka nang ginagawa. Hindi mo na kailangang mag-abala pa sa tulad ko. Ngumiti ako, hindi ito abala. Isa pa, hindi ko ginagawa to dahil naaawa ako. Gusto ko lang talagang tumulong. Kinuha niya ang tinapay, maingat at parang natatakot pang madumihan ang kamay ko. Tapos, napansin ko na kahit malungkot ang postura niya, may galaw sa kilos niya na parang sanay siyang magpasalamat ng may respeto. Hindi tulad ng ibang palaboy na makikita mo sa kalsada na parang galit sa mundo. Si Ellie iba. May kinis ang mukha niya kahit madumi. Maganda ang tindig kahit payat. At higit sa lahat, maayos siyang magsalita, na tila may pinag-aralan talaga. Kumain ka na, sabi ko habang tumayo para hindi siya malagay sa alanganin. Babalik na ako sa school. Baka malita ako sa next class. Paglingon niya, nagtanong siya, "Diyan ka nga pala nagtuturo, doon sa malaking school?" Tumango ako. Student-teacher pa lang. Malayo pa bago maging full-fledged teacher. Hindi ko alam pero napangiti rin ako. Mukhang matagal mo nang nakikita ang school. Sandaling nag-iba ang ekspresyon niya. Parang may naalala siya na hindi maganda. "Oo, matagal ko na siyang kilala." Sagot niya, pero hindi na siya nagbigay ng detalye. Hindi ko na pinilit. May ilang tanong akong gustong itanong,
Pero parang hindi pa ngayon ang oras para sabihin niya ang mga iyon. Habang bumabalik ako papuntang school, naglalaro sa isip ko ang sinabi niya. Matagal na niyang kilala ang school? Paano? Kadalasan kasi, ang mga palaboy na nakikita ko ay hindi masyadong familiar sa mga eskwelahang hindi naman nila pinupuntahan. Si Ellie, mukhang may alam. At bakit ganun na lang ang ekspresyon niya nang mabanggit ko iyon? Parang may sakit na nakadikit sa ngalan ng school para sa kanya. Pero pinili kong itabi muna ang mga tanong at mag-focus sa klase ko. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko dahil nakumusta ko siya ulit. Paglabas ko ng school bandang hapon, napansin kong mas mahangin ngayon at hindi kasing init ng kanina. Bumili ako ng tubig sa tindahan at naglakad pa uwi. Hindi ko sinasadya pero napadaan ulit ako sa pwesto ni Ellie. Doon ko siya nakita ulit, pero mas alert siya ngayon. Mukhang nakabawi na ng lakas kahit paano. Tumingin siya sa akin at ngumiti, isang ngiting parang may tinatagong pasasalamat at pangungusap ng hindi ko maipaliwanag. Balik ka agad? Tanong niya. Wala namang ibang dadaanan, biro ko. Nagbahagi siya ng kaunting kwento tungkol sa mga taong dumaraan at hindi man lang tumitingin sa kanya, tungkol sa pananahimik niya at kung paano minsan ay mas gusto niyang hindi makita ng kahit sinong kakilala. Hindi ko man lubos maunawaan, pero ramdam kong may tinatakasan siya. Hindi ito simpleng pamamalimos o gutom. Parang may pinagdaanan siyang mas mabigat kaysa sa kalye. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang relo niyang luma, pero ramdam mong mamahalin ang pinanggalingan. Hindi ko alam kung bakit habang pinagmamasdan ko siya, lalo kong nararamdaman na hindi siya ordinaryong palaboy. Lalo na nang magsalita siya tungkol sa mga pangarap. Alam mo, Erlinda, sabi niya, sabay tingin sa malayo, maganda ang ginagawa mo. Ang magturo, hindi lahat kaya yan. Ang hirap magturo ng mga batang hindi mo naman kadugo. Pero ginagawa mo pa rin. Napatahimik ako. Hindi niya alam kung paano akong sinabihan ng cooperating teacher ko kaninang umaga na baka hindi raw ako fit sa pagtuturo kung hindi ko kayang kontrolin ang klase. Pero ngayong sinasabi niya na maganda ang ginagawa ko, parang nabuo ang loob ko. Salamat, sagot ko. Hindi mo alam kung gaano ko kailangan marinig yan. Napangiti siya, pero may lungkot sa dulo. Sana ako rin may nagawa ring maganda. Hindi ko alam kung bakit, pero tumagos sa akin ang linyang iyon. Parang mas mabigat ang kwento ni Ellie kaysa sa ipinapakita niya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gusto ko siyang mas makilala pa. Hindi ko alam na ang simpleng paglapit na iyon, ang pag-abot ko ng tinapay, ang pakikinig ko sa isang binatang palaboy, ay magiging dahilan ng mga susunod pang pangyayaring hindi ko inakalang mag-uugnay sa buhay naming dalawa. Mula rito, unti-unti nang nagbabago ang direksyon ng kwento ko at hindi ko alam na sa likod ng payak niyang pagkukubli, may isang mundong malapit ng mabunyag. Pagpasok po sa school kinabukasan, mabigat na agad ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kulang na tulog o dahil alam kong haharap na naman ako sa klase na parang unti-unting kumakain sa kumpiyansa ko. Maaga pa lang ay nag-umpisa na ang ingay sa hallway. Mga estudyanteng naghahabulan. Mga guro na seryosong naghahanda ng lesson plan. At ako, nagtatangkang ayusin ang sarili ko para maging presentable kahit ramdam kong wasak ang loob ko. Minsan iniisip ko kung para ba talaga sa akin ang pagtuturo. Pero tuwing naiisip ko si Ellie at ang sinabi niyang maganda ang ginagawa ko, may kung anong kumikirot sa dibdib ko na parang nagsasabing wag akong susuko. Pagdating ko sa faculty room, sinalubong ako ng cooperating teacher kong si Ma'am Clarissa. Agad kong naramdaman ang tensyon sa tono niya. Erlinda, nabasa ko ang lesson evaluation mo kahapon. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Marami ka pang kailangan baguhin. Hindi pwedeng ganyang kakabagal mag-adjust sa klase. Napatungo ako. Sige po, ma'am. Pasensya na po. Hindi pwedeng pasensya. Kung gusto mo maging guro,
Dapat kaya mong panghawakan ang klase kahit magulo. Hindi ka dapat madaling maapektuhan, sagot niya. At lumabas ng room na parang hindi na ako mahalaga sa kanya. Naiwan akong nakaupo. Nakakuyom ang mga kamay, pilit pang humihinga ng hindi mabigat. Alam kong hindi madali ang maging guro. Pero ang marinig na baka hindi ako sapat, yun ang mas masakit. Buong umaga, dala ko ang bigat na iyon habang nagtuturo. Kahit anong pilit kong ngumiti, halatang lutang ako. May mga estudyanteng hindi nakikinig, may nagkukwentuhan, at kahit anong pakiusap ko, ay parang wala silang narinig. Minsan napapatanong ako kung bakit ganito kahirap ang daan para sa tulad kong walang padrino, walang koneksyon, at walang kayamanang magtatakit sa pagkukulang. Kung hindi dahil sa pangarap ko at sa pangangailangan sa bahay, baka sumuko na ako noon pa. Pagkatapos ng klase ay naupo ako sa isang bakanting upuan sa hallway. Inikit ko ang mga mata ko sandali, sinusubukang kalmahin ang dibdib. Pero imbis na humupa ang pagod, bigla ko namang naalala si Ellie. Hindi ko alam kung bakit siya ang pumasok sa isip ko, pero may kung anong ginahawang dulot ang presensya niya sa mga naaalala kong sandali kagabi. Marahil dahil hindi niya ako hinusgahan, o baka dahil nang makita niya ako, hindi niya tinanong kung sapat ba ako, tinanggap lang niya ako. Pauwi na ako nang mamataan ko siyang nakaupo ulit sa dating pwesto niya. Tahimik lang habang pinagbamasdan ang dumaraan na mga tao. Hindi ko mapigil ang sarili kong lumapit kahit pagod ako. Hindi ko alam kung ano ang tumulak sa akin, pero parang may magnetong humihila sa paa ko papunta sa kanya. Ellie, tawag ko, halos pabulong. Agad siyang tumingin at ngumiti. Isang ngiting parang sinabing mas gumaan ang araw niya nang dumating ako. Nandito ka na naman, sabi niya. Mukhang pagod ka. Umupo ako sa tabi niya, pero hindi masyadong malapit. Medyo nakaka-stress sa school, sagot ko. Hindi ko alam kung tama daw ang ginagawa ko. Lalo na kanina, parang wala akong nagawang tama. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin siya sa akin, tila binabasa ang bawat lungkot sa mukha ko. Hindi mo kailangang maging perpekto, Erlinda, sabi niya. May mga araw talaga na hindi tayo sapat sa mata ng iba. Pero ang mahalaga, hindi mo sinusukuan ang sarili mo. Hindi ko alam kung bakit tumama ng malatas sa akin ang bawat salita niya. Parang bawat bitaw niya ay may bigat, may hikbi, may pinagdaanan. May lalim na hindi mo mararamdaman sa isang taong hindi nasaktan o hindi nabigo ng matindi. Tumingin ako sa kanya at napansin ko ulit ang lumang relo niya. Kahit luma, kita mo pa rin sa ukit at bigat nito na mamahalin ang pinanggalingan. Nakakapagtaka talaga. Ellie, tanong ko ng dahan-dahan, bakit parang ang dami mong alam? Parang ang lalim ng pinagdaanan mo. Napayuko siya. Ilang segundo, pabago siya sumagot. Marami akong gustong ikuwento pero hindi ko pa kaya. Hindi pa ngayon. Tumango na lang ako. Hindi ko siya pinilit. Nakikita ko sa bawat paghinga niya na tila may mga sugat siyang natatakot muling buksan. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong makinig, pero baka masyadong maaga pa para sa ganoong bagay. Kaya nanatili lang akong tahimik sa tabi niya. Matapos ang ilang minuto, nagtanong siya, gusto mo bang marinig ang isang kwento? Napatingin ako sa kanya. Anong kwento? Kwento ng isang taong may pangarap. Pero isang araw, biglang nawala ang lahat. Sabi niya, tumingin sa malayo, na parang may nakikita siyang alaala. Isang taong lumayo sa lugar na mahal niya dahil sa isang pagkakamaling, muntik nang sumira sa buong buhay niya. Nakinig lang ako. Hindi ko alam kung tungkol ito sa kanya, pero ramdam kong personal ang bawat bitaw niya. Hindi lahat ng nakikita mong nakaupo sa kalye ay talunan. Dagdag niya, mas mababa ang boses. Minsan, sila ang may pinakamabibigat na kwentong hindi nila kayang sabihin. May kakaibang lamig ang hangin habang sinasabi niya iyon. At sa puso ko, may namuong tanong, sino ka ba talaga, Ellie? Pero imbes na itanong ko iyon, hinawakan ko ang balikat ko at huminga ng malalim. Salamat sa kwento mo, sabi ko. Kahit hindi ko pa naiintindihan ang buo, naiintindihan ko ang bigat. Ngumiti siya ng malungkot. Balang araw, Erlinda,
Malalaman mo rin. Habang naglalakad ako pauwi, pinakiramdaman ko ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, ang pagod ko sa school o ang bigat ng misteryong daladala ni Ellie. Pero sa kabila ng lahat, gusto ko siyang makita ulit. Gusto kong malaman kung anong kwento ang pinagmumulan ng mga mata niyang puno ng lungkot. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung saan hahantong ang kakaibang koneksyon na unti-unting nabubuo sa aming dalawa. Kinabukasan, dala ko pa rin ang bigat ng nangyari sa school. Pero kahit ganoon, hindi ko maiwasang maghanap ng kaunting lakas ng loob sa pag-asang muli ko na namang makikita si Ellie. Hindi ko alam kung tama ba iyon, pero sa ngayon, siya ang nagiging pahinga ko mula sa gulong hindi ko kayang ayusin sa loob ng silid-aralan. Paglabas ko ng gate, nagmamadali akong tumawid dahil baka nandoon na siya sa dati niyang pwesto. Hindi ko man aminin, umaasa akong nandoon nga siya, gaya ng nakasanayan ko na sa mga nagdaang aram. At nandoon nga siya, nakaupo, nakasandal sa pader. Hawak ang lumang relo niyang tila laging may kahulugan sa bawat tingin niya rito. Paglapit ko, agad niyang ibinaba ang relo at ngumiti sa akin. Isang ngiting may pag-aalalang hindi niya sinasabi pero ramdam ko. Hindi ka agad lumabas ngayon, sabi niya, halatang inantay niya ako. Napabuntong hininga ako. Medyo may dinaanan akong stress kanina. Pero heto, buhay pa. Kung minsan yun lang din naman ang sukatan ng lakas natin. Sabat niya, kung nakakaya pa ba nating ngumiti kahit ang daming bumabagabag sa loob. Hindi ko alam pero pakiramdam ko sa tuwing nagsasalita siya, may isa pa siyang sinusubukang sabihin na hindi niya mailabas. Umupo ako sa tabi niya pero hindi sobrang lapit. Gusto kong maramdaman niya na hindi ko siya pinupush magkwento nang wala sa oras. Ikaw, tanong ko, kamusta ka ngayon? Mas magaan. Tumingin siya sa akin, mabagal at may kahulugan. Siguro dahil nandito ka ulit. Napayuko ako sandali, kinukubli ang biglang init ng pisngi ko. Hindi ko maintindihan kung bakit may kakaibang epekto sa akin ang mga simpleng linyang binibitawan niya. Hindi ko naman siya lubusang kilala, pero may pakiramdam ako matagal ko na siyang kilala sa paraang hindi maipaliwanag. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, siya rin ang unang nagsalita. May gusto akong ipakita sa'yo. Nilingon ko siya. Ano naman yon? Inilabas niya mula sa bulsa ang lumang wallet niyang nakita ko na noong isang araw. Pero ngayon, may isa pa siyang inilahad sa palad niya, isang maliit na litrato, luma at kupas na. Ang una kong napansin ay ang background, isang malaking paaralan na mukhang mamahalin. May magandang building, malinis ang paligid, at may nakasulat sa pinakataas na pangalan ng institusyon. Hindi ko alam kung bakit, pero pamilyaran ayos ng disenyo ng building. Pagtingin ko ng mas maigi, muntik na akong mapasinghap. Parang kahawig ito ng school namin. Tumango siya ng marahan. Hindi lang kahawig, Erlinda. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Ano bang ibig mo? Naputol ang tanong ko nang ipakita niya ng mas malapit sa akin ang litrato. Nandoon sa harap ng school, ang isang batang lalaking nakaformal, katabi ang dalawang magulang na mukhang mayaman. Ang bata may matangis na ilong, manipis na ngiti, at mga matantahit kupas na ang larawan, ay parang kilala ko na. Si Ellie ba to? Tanong ko, mahina ang boses. Hindi agad sumagot si Ellie. Pero nang tumingin siya sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Oo. Napahawak ako sa dibdib ko. Pero higit pa doon, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang pakiramdam na parang may malalim na koneksyon ang lahat ng ito sa akin. Sa school, kay Ellie at sa buhay niya. Ellie, bakit nasa litrato ang school namin? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Paano mo kilala yung lugar na yon? At bakit may picture ka sa harap ng... Natigil ako dahil bigla siyang napatingin sa kalsada. Parang nag-aalangan. Kita ko sa mukha niya ang pagdadalawang isip kung may dapat ba siyang sabihin o dapat ko na ba itong malaman. Pero sa huli, bumalik ang mata niya sa akin at ngumiti. Hindi galit, hindi rin malamig. Isang ngiting may lungkot. Marami kang tanong, Erlinda. Sabi niya,
At may mga sagot naman akong gustong ibigay. Pero, hindi pa ngayon. Hindi ko pa kayang harapin ang lahat. Nangiti ako ng may unawa kahit nalilito pa rin ako. Ayos lang, hindi kita minamadali. Naging tahimik kami ng ilang sandali. Pero ang katahimikan na iyon ay hindi awkward. Sa totoo lang, parang unti-unting nagiging komportable kaming dalawa sa presensya ng isa't isa. Para bang kahit hindi namin sabihin ng direkta, alam naming may paparating na koneksyon, may kwentong naghihintay lumitaw, may nakaraang hindi pa niya kayang ibahagi. At may hinaharap na hindi ko pa alam kung handa ba ako. Nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Trabaho ko bilang student teacher, mga nakakatawang ginagawa ng mga estudyante, at kung paano siya minsan ay pinapalayas ng mga pulis kapag sumususobra ang tagal niya sa isang pwesto. Habang nagkukuwento ako, nakikinig siya ng may buong atensyon. Hindi tulad ng ibang tao na nakikinig lang dahil kailangan. Kay Ellie, ramdam kong pinapakinggan niya ako dahil interesado talaga siya. Alam mo, sabi niya, tumingin sa akin ng diretsyo. Maganda ang boses mo kapag nagkukuwento ka. Nakaka-comfort. Napatawa ako, hiya-hiyaan pa. Hindi kaya, laging galit pa nga ang cooperating teacher ko. Dahil hindi ka pa niya kilala, sagot niya, seryoso, magaling ka, Erlinda. Hindi mo lang nakikita dahil lagi kang hinuhusgahan ng mga taong mas mataas ang tingin sa sarili nila. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gumaan ng husto ang loob ko. Minsan hindi ko kailangan ng payo mula sa guro o kaibigan. Kailangan ko lang ng isang taong hindi ko inaasahan na magsabi sa akin na kaya ko. At yon si Ellie. Sa huling sandali bago ako umuwi, tumayo ako at siya rin. Ingat ka, sabi ko. Tumango siya. Ikaw rin. Magkita tayo ulit bukas? Napangipi ako nang hindi ko sinasadya. Oo, magkita tayo. Habang naglalakad ako pauwi, iniisip ko ang litrato, ang school, ang mukha ni Ellie noong bata, at ang damdamin kong hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pa alam noon, pero ang simpleng kwentuhan naming iyon ang magiging tulay sa mas malaking revelasyong paparating. Ang revelasyong mag-uugnay sa anya, sa school, at sa buhay kong akala ko'y ordinaryo lang. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hinihiling ko na sana, kahit papaano, maging handa ako sa sandaling iyon. Kinabukasan, habang papalapit ako sa school, hindi mawala sa isip ko ang litratong pinakita sa akin ni Ellie. Ang building sa likod niya ay kamukhang-kamukha ng school namin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad napansin ang pangalan, pero ang itsura ng hagdanan, ang disenyo ng bintana, pati kulay ng pintuan, lahat iyon ay pareho. Hindi ako sigurado kung nagkataon lang o sadyang may connection siya sa lugar na iyon. At kung meron man, bakit napunta siya sa kalye? Bakit niya sinabi na hindi na raw siya parte ng mundong iyon? Hindi ko alam kung nakabubuti bang alamin ko pa. Pero kapag naiisip ko ang lungkot sa mata niya sa tuwing napag-uusapan ang school, mas lalo lang lumalalim ang tanong sa puso ko. Pagdating ko sa classroom, pilit kong ibinalik ang atensyon ko sa klase. Pero habang nagsusulat ako sa board, naririnig ko pa rin sa isip ko ang tono ni Ellie kahapon. Ang bigat ng tinig niya nang sabihin niyang marami akong gustong ikuwento pero hindi ko pa kaya. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niya pero ramdam kong malalim iyon. Marahil mas malalim pa kaysa sa mga problema kong pinapasan araw-araw sa loob ng silid-aralan. Pagkatapos ng klase, nagmamadali akong nagpahinga saglit sa likod ng building. Doon ako madalas magpahinga kapag sobra ang pagod ko. Tahimik, mahangin, at hindi masyadong dinaraanan ng mga estudyante. Habang nakatingala ako, tumunog ang cellphone ko. Si Mama. Mabilis kong sinagot para hindi siya mag-alala. Nakwento ko ng kaunti ang pagod ko sa teaching at gaya ng lagi, sinabi lang niya na magpakatatag ako at tiwala siyang kaya ko ang lahat. Napangiti ako kahit papaano, pero sa puso ko,
May bumabalik na tanong, kaya ko pa ba talaga? O dahil lang sa wala akong ibang mapupuntahan? Pauwi ako ng hapon na iyon, mabigat pa rin ang ulo. Pero nang makita ko sa malayo ang pamilyar na silweta ni Ellie, may kung anong unti-unting lumiwanag sa pakiramdam ko. Nandun siya, nakaupo pero mukhang mas alerto ngayon. Nang mapansin niya akong tapalapit, mabilis siyang tumayo na parang hindi niya alam kung bakit siya biglang nag-ayos ng sarili. Napangiti ako ng bahagya dahil halata ang hiya at kaba sa kilos niya. Maaga ka yata nakauwi ngayon, sabi niya. Medyo nangingiti rin. Maaga rin kaming natapos, pero pagod pa rin, sagot ko. Ikaw, kumusta naman ang araw mo? Mas magaan, sabi niya, pero ramdam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Parang may tinatago siyang mabigat. Nakaupo ako sa tabi niya at naghintay. Hindi ko siya tinatanong, pero parang alam niyang may gusto akong maintindihan. Maya-maya, bumunot siya ulit ng wallet mula sa bulsa. Piningnan niya iyon. Hinawakan ng mahigpit at saka dahan-dahang ibinuka. Nahulog ang isang maliit na papel kaya pinulot ko iyon. Sa harap ko, nakita ko ang lumang certificate ng isang batang nag-excel sa isang leadership seminar. At doon naasulat ang pangalan, Eliandro R. Santos. Napatigil ako. Pareho ang apelyido sa pangalan nang nakalagay sa main building ng school namin, Santos Institute. Bigla akong lumaki ang mata. Napatingin sa kanya na para ngayon ko lang siya nakikita ng malinaw. Ellie, ano ito? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Hindi siya agad tumingin sa akin. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata bago nagsalita. Hindi ko na sana ipapakita sa iyo, pero nahulog na, kaya siguro panahon na. Hinintay ko, hindi ako makagalaw. At nang tumingin sa akin, doon ko nakita ang buong bigat ng katotohanan na sinusubukan niyang itago. Erlinda, sabi niya, mabagal. Ako ang anak ng dating may-ari ng school mo. Parang huminto ang hangin sa paligid ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Gulat, takot, tuwa, o lungkot. Parang sabay-sabay na tunog sa loob ng dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Ako yung nasa litrato, tuloy niya. Ako ang batang pinaghahandaan nilang magmana ng school. Ako ang inaasahang magiging sunod na Santos na bubuo sa kinabukasan ng eskwelahan. Hindi ko na napigilang tanungin, pero bakit? Bakit ka nandito? Bakit ganito ang kalagayan mo ngayon? Tumawa siya ng mahina, pero bakas ang sakit. Dahil sa isang malaking pagkakamaling ginawa ko. Isang gabing muntik ko nang sirain ang buong buhay ko at ang tiwala ng pamilya ko. Hindi ko nakayanan ang pressure. Hindi ko nakayanan ang expectation. Tumakbo ako. At simula noon, hindi na ako bumalik. Lumunok siya. Parang nahihirapan huminga habang kinukwento ang nakaraan. Pero ang mas mabigat, Erlinda, hindi nila ako hinanap. O siguro hinanap nila. Pero hindi nila ako nakita. At habang tumatagal, mas natatakot akong bumalik. Kaya napunta ako dito kung saan walang nakakakilala sa akin. Isang lugar na tahimik at simpleng nakatingin sa mga dumadaan, umaasang may magtitiyagang makinig. Napapikit ako, hinigit ang hangin, at naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon niya. Ang binatang akala ko'y palaboy lang, ay may kwento palang mas mabigat pa sa lahat ng inakala ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin, pero alam kong hindi ko siya dapat iwan sa ganitong sandali. Ellie, mahina akong sabi, hindi mo kailangang itago ang sarili mo sa akin. Hindi mo rin kailangang takasan ang nakaraan mo, buong buhay mo. Tumingin siya sa akin, ramdam kong nanginginig ang boses niya. Natakot akong malaman mo. Natakot ako na baka pag nalaman mo kung sino ako, tingnan mo na rin ako gaya ng pagtingin sa amin ng mga tao noon. Hinawakan ko ang kamay niya, hindi para makuha ang loob niya, kundi para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi ko alam ang buong kwento mo, pero may isang bagay akong sigurado. Hindi nagbabago ang tingin ko sa'yo dahil lang sa apelyido mo. Napapikit siya na parang may naalis na mabigat na tanikala sa dibdib niya. Salamat, Erlinda. Hindi mo alam kung gaano ko kailangan marinig yan.
Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako nakatingin sa isang misteryosong palaboy. Nakatingin ako sa isang lalaking nabasag ng nakaraan niya pero handang mabuo muli kung may magbibigay ng pagkakataon. At kung papayagan ng tadhana, baka ako ang taong iyon. Hindi ko pa alam noon, pero ang gabing iyon ang magsisilbing pinto sa mas malalim pang revelasyon at mas komplikadong damdamin na mararamdaman ko para sa isang binatang hindi ko inakalang konekstado pala sa mundong ginagalawan ko. Simula nang aminin ni Eli ang totoo niyang pagkatao, hindi na nawala sa isip ko ang bigat ng sinabi niya. Kahit nakauwi na ako at nakahiga na sa kama, paulit-ulit kong naririnig ang boses niyang puno ng pag-aalinlangan, pagod at takot. Anak ng dating may-ari ng school. Minsan ay may kinabukasang naghihintay sa kanya pero ngayon ay nakaupo sa gilid ng kalsada. Hawak ang lumang relo at lumang litrato. Tila hindi sigurado kung may lugar pa ba siya sa mundong dati ay kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan, pero alam kong kailangan niya ng isang taong makikinig. Isang taong hindi titingin sa kanya bilang anak ng may-ari o bilang palaboy, kundi bilang tao. At kahit hindi ako sigurado kung ako ba talaga ang taong iyon, gusto kong subukan. Kinabukasan sa school, mas ramdam ko ang bigat ng mga mata ng mga guro. Maraming abala dahil sa anunsyong may paparating na special donor at baka raw may pagbabago sa pamunuan. Ang ingay ng mga usapan sa faculty room tungkol sa bagong may-ari ay nakapagpataas ng tensyon. Wala akong kinalaman sa usapang iyon, pero habang naririnig po silang nagkukwentuhan tungkol sa mahigpit, seryoso at misteryosong batang businessman na di umano'y magbabalik para ayusin ang sistema ng school, hindi ko mapigilang isipin, si Eli kaya ang tinutukoy nila? Hindi ko na ituloy ang pag-isip dahil tinawag ako ni Ma'am Clarissa. Erlinda, pakiayos ang mga papeles ng observation results. Ipapasa natin bago dumating ang bagong may-ari. Ayokong may kulang, sabi niya. Hindi man lang tinitingnan ako. Habang inaasikaso ko ang mga papel, palagi kong nararamdaman ang kirot sa dibdib. Hindi ko alam kung bakit mas lalo akong kinakabahan sa mga pangyayari. Pagkatapos ng klase, dumiretso ako sa likod ng building para huminga. Ramdam kong naninikip ang dibdib ko hindi dahil sa pagod sa pagtuturo, kundi dahil sa bigat ng sikreto ni Eli. Kaya nang lumabas ako ng gate, halos hindi ako makalakad ng diretso. Hindi ko alam kung gusto ko siyang makita dahil kailangan ko ng kausap o dahil may bahagi sa akin na gusto lang malaman kung ayos ba siya. At doon ko siya muling nakita, pero may kakaiba ngayon. Nakakurbata? Hindi. Mas maayos lang ang forma niya. Parang nagwalis ng buhok. Parang naghanda kahit papaano. Nakatayo siya, hindi nakaupo. Nang makita niya ako, napangiti siya pero halatang may iniisip ng malalim. Erlinda, sabi niya, parang nag-aalangan kung dapat ba niyang ngumiti o hindi. Pasensya na kung biglaan kang umalis kagabi. Alam kong mabigat ang mga sinabi ko. Hindi naman, sagot ko, kahit ramdam kong nagsisinungaling ako. Nagulat lang ako. Tumango siya, parang alam niya ang totoo kahit hindi ko sabihin. May kailangan akong ayusin, kaya medyo hindi ako makakatambay dito ng ilang araw. Pero gusto kong malaman mo na nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi ko ine-expect na may taong makikinit sa akin nang walang halong panghuhusga. Eli, sabi ko, nag-aalangan pero kailangan kong itanong. Ano ba talaga ang plano mo? May balak ka bang bumalik sa pamilya mo? O, natigil ako nang bigla siyang tumingin sa akin ng diretso, mata sa mata, parang may gustong sabihin pero natatakot siyang marinig ko. Hindi ko alam, sabi niya. Ramdam ang paninikip ng tinig niya. Simula nang umalis ako, araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung may karapatan pa ba akong bumalik. Kung may lugar pa ako sa loob ng school na iyon. At kung may mukha pa ba akong ihaharap sa mga iniwan ko. Tahimik ako. Hindi ko alam kung paano ko siya bibigyan ng sagot sa tanong na hindi niya kayang sagutin para sa sarili niya. Pero kailangan kong subukan. Alam mo, sabi ko, tumayo sa tabi niya. Minsan ang pagtakbo ay hindi dahil sa duwag ka. Minsan,
Dahil hindi mo na kaya noong oras na iyon. At hindi ka masamang tao dahil doon. Siguro natatakot ka pa rin ngayon. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng karapatang bumalik. Parang napatitig siya sa wala, nakatanaw sa malayo, sa dulo ng kalye, na tila may hinahanap siyang sagot doon. Kung babalik ako, mahina niyang tanong, sa tingin mo, may tatanggap pa sa akin? Hindi ko alam, sagot ko tapat. Pero sigurado akong may isang tao na tatanggap sa'yo. Nagkatitigan kami. Hindi ko alam kung napansin ba niya na ako ang tinutukoy ko o nagbibiro lang ako. Pero may kakaibang init ang dumaan sa pagitan naming dalawa. Isang kakaibang kumpiyansa, isang tahimik na pag-amin na hindi pa namin kayang sabihin ng lantaran. Salamat, sabi niya sa huli, kahit hindi ko pa kayang magkwento ng buo. Salamat. At bago siya muling umupo, may napansin akong kakaiba. Parang nag-aalangan siyang umalis. Parang may gusto siyang sabihin pa. Pero nang tumingin siya sa paligid, parang bigla siyang natauhan. Kailangan ko munang lumayo, sabi niya. May mga bagay pa akong dapat ayusin. Pero babalik ako, Erlinda. Hindi kita iiwan ng walang paalam. Hindi ko alam kung bakit may biglang humigpit sa dibdib ko sa sinabi niyang iyon. Babalik daw siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may ibig sabihin ang pangakong iyon. Mag-ingat ka, mahina kong sabi. Ngumiti siya. Ikaw rin. Habang lumalakad ako pa uwi, ramdam ko ang tibok ng puso kong hindi ko mapaliwanag. Alam kong hindi biro ang ginadala ni Ellie. Hindi ito simpleng tampo sa pamilya. Hindi ito simpleng paglayo. May mabigat na dahilan kung bakit siya napunta sa kalye. At ngayon, sa pag-alis niya, pakiramdam ko ay may paparating na mas malaking unos. Hindi ko alam kung para sa kanya lang o pati na rin para sa akin. Sa isang banda ng isip ko, naruroon ang kaba, pero sa kabilang banda, may kakaibang pag-asa. Dahil alam kong babalik siya, at pagbalik niya alam kong may magbabago sa kanya, sa school at marahil pati na rin sa puso ko. Ilang araw ang lumipas mula nang umalis si Ellie, at bawat araw na wala siya ay pakiramdam ko may kung anong bahagi ng rutini ko ang kulang. Kahit abala ako sa school, kahit puno ako ng lesson plans at requirements bilang student teacher, hindi ko maiwasang mapaisip kung nasaan na siya, kung maayos ba ang lagay niya, kung nakakakain ba ng maayos, o kung nagbago ba ang isip niya at hindi na babalik. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang pag-aalala ko, pero sa tuwing naiisip ko ang mga mata niyang puno ng pagod at pag-aalangan, parang gusto ko lang siyang makita ulit. Gusto kong masiguro na hindi niya kailangang harapin ang problema niya ng mag-isa. Habang papalapit ang araw ng pagdating ng bagong school owner, mas lalong nagiging magulo ang faculty room. Lahat naglilinis, nag-aayos ng papeles, at parang lahat ng guro ay biglang naging mas istrikto kaysa dati. Huwag kayong papasok na magulo ang klase, paulit-ulit na bilin ng cooperating teachers namin. May posibilidad na sumilip sa bawat silid ang bagong may-ari. Ang sabi-sabi, bata raw pero seryoso, tahimik pero matalino, at higit sa lahat, hindi raw nagpapakita sa publiko dahil mas gusto nitong pag-aralan ang school nang hindi umaasa sa reputasyon ng pamilya niya. Habang nakikinig ako sa biruan at takutan ng mga guro, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi dahil baka makita nila ang teaching performance ko, kundi dahil may isang nakakapangilabot na tanong sa utak ko. Si Ellie kaya ang tinutukoy nila? Pagdating ng hapon, lumabas ako ng school para lang makahinga. Nakaupo ako sa waiting shed habang pinagmamasdan ang mga estudyanteng umuuwi. Pinipilit kong hindi mag-isip ng malayo, pero mahirap pigilan. Ang mga posibilidad ay paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Kung siya nga ang may-ari, bakit na yun pa siya babalik? At ano ang magiging epekto nito sa buhay ko? Sa buhay niya? Huminga ako ng malalim at naglakad palabas ng campus. Ngunit pagdating ko sa lugar kung saan siya madalas umupo, tumigil ako. Wala siya. Ilang araw na siyang wala. At sa halip na masanay ako, mas lalo lang akong nababahala. Tumingin ako sa kaliwat kanan,
Baka sakaling nakatayo lang sa di kalayuan. Pero wala pa rin. Umupo ako sa dati kong pwesto, doon mismo kung saan kami madalas mag-usap. At doon parang biglang sumulpot ang bigat ng pag-iisa. Para bang sa pagkawala niya, may iniwang espasyo sa araw-araw ko. Isang espasyo na hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin o dapat kong labanan. Habang nagmumuni-muni ako, lumapit ang isang tindera na kilala ko sa lugar. "Hanap mo ba yung batang lalaking laging nandiyan?" Tanong niya sabay turo sa pwesto ni Ellie. Napatingin ako kaagad. "Ah, opo, may balita po ba kayo kung may dumating dito na lalaki? Mukhang may kaya," sabi niya. Nakausap niya yung Ellie. Pagkatapos noon, bigla siyang umalis. Mukha silang nag-away. Nagulat ako. "Opo, nag-away? Kailan po yun?" Nagpasalamat ako sa tindera at naglakad na papunta sa terminal. Ngunit bago ako tumawid, may narinig akong tawanan ng mga estudyanteng naka-uniform. Napalingon ako nang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Sabi ni Ma'am, papunta na raw talaga ang bagong owner. Grabe, kinabahan ako kanina. Totoo raw na bata pa, pero super strict. Paano kaya itsura nun? Basta ang sabi ni Sir, parang matagal na siyang nawala, tapos ngayon lang babalik. Natigilan ako. Nawala. Bumalik. Parang isang piraso ng puzzle na unti-unti nang nabubuo. Pero hindi ko pinilit ang sarili kong isipin ang buong katotohanan dahil ayokong mauna ang takot kaysa sa katotohanan. Kinagabihan, habang kumakain kami ni Mama, napansin niya ang tahimik kong kilos. "Anak," sabi niya, "may problema ba sa school? Parang ang lalim ng iniisip mo." Umiling ako. "Pagod lang po, Ma. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang lahat dahil baka lalo lang siyang mag-alala." Hindi niya rin kilala si Ellie at ayokong magkaroon siya ng maling akala tungkol sa kanya. Pagkatapos kumain, lumabas ako sandali sa harap ng bahay. Malamig ang hangin at tahimik ang gabi, pero sa loob ko, parang may nagugulo pang unos. Itinaas ko ang tingin sa kalangitan at napaisip ng malalim. Nasaan ka na ba, Ellie? Ligtas ka ba? Ano ba ang desisyon mong gagawin? At sa pagbabalik mo, matatapos ba ang kwento mo o magsisimula pa lang? Kinabukasan, pagpasok ko sa school, may kakaibang energy sa paligid. Ang mga guro ay nagmamadali, ang principal ay mukhang kinakabahan, at ang mga estudyante ay pinapatahimik ng mas maaga kaysa sa dati. May isa pang guro ang nagsalita nang dumaan ako sa hallway. "Mga teachers, maghanda tayo. Paparating na ang bagong may-ari." At doon, may malamig na dumaloy sa likod ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang humigpit ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o dapat akong umasa. Pero may isang bagay akong sigurado. Kung siya nga iyon, magbabago ang lahat. At sa sandaling pumasok ako sa silid para simulan ang bagong araw ng pagtuturo, ramdam ko ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan papunta sa puntong hindi ko na maaaring iwasan. Ang puntong mag-uugnay sa akin, sa school at kay Ellie. Sa araw na iyon, halos hindi ako mapakali habang nagtuturo. Kahit anong pilit kong ituon ang atensyon ko sa lesson, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ng principal. Paparating na ang bagong may-ari. At habang nakikita ko ang mga guro na tila nag-aayos ng bawat sulok ng school, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung bakit ganon ang tibok ng puso ko. Parang may naghihintay na malaking pagbabagong hindi ko alam kung handa ba akong harapin. Sa tuwing naiisip ko si Ellie, mas lalo akong kinakabahan. Kung siya nga ang bagong may-ari, paano siya magpapakita? Papaano niya haharapin ang lahat ng iniwan niyang responsibilidad? At higit sa lahat, paano niya ako haharapin? Pagkatapos ng klase, lumabas ako para magpahinga saglit at magpalamig ng isip. Huminga ako ng malalim bago lumakad palabas ng gate. Hindi ko alam kung dapat ba akong umasa na nandoon ulit si Ellie sa dati naming lugar. Pero kahit paano, may kaunting pag-asa pa rin akong makikita ko siya. Kailangan ko siyang makausap. Kahit sandali, kahit ilang minuto lang,
bago magsimula ang kung anong pagbabago sa buhay niya. Pagdating ko sa kanto, nakita ko ang pamilyar na tindera. Nilingon niya ako bago ngumiti ng may ibig sabihin. "Anak, hinahanap ka kanina ng batang lalaki," sabi niya. Malinis na suot niya ngayon. Hindi mo na makikilala kung hindi mo kilala ang mukha. Para akong napahinto sa paghinga. "Si Ellie po? Kanina lang?" "Oo," sagot niya. Nakatayo siya roon, mga ilang minuto. Tapos parang nagdadalawang isip kung aalis o hihintayin ka. Mukhang aligaga ang kilos niya. Hindi ko alam kung saan nagpunta, pero ang kisig ng dati niya ngayon, parang ibang-iba. Agad kong naramdaman ang pag-ikot ng sikmura ko. Kung nagbago ang ayos niya, ibig sabihin nagdesisyon na siya. Ibig sabihin handa na siyang harapin ang mundo na matagal niyang tinakbuhan. At sa pagbalik niya, may posibilidad na hindi na siya ang Ellie na nakilala ko sa kalsada. Pero kahit ganon, gusto ko siyang makita. Naglakad ako papunta sa direksyong tinuro ng tindera. Hindi pa man ako nakakalayo, bigla kong may nakita sa dulo ng kalsada. Isang binatang nakatayo sa lilim ng puno. Nakatalikod, maayos ang suot na polo, malinis at formal ang tindig. Hindi ko na kailangang makita ang mukha niya, kilala ko na siya mula sa likod pa lang. Mabilis ang tibok ng puso ko habang lumalapit ako. At nang maramdaman niyang may papalapit, dahan-dahan siyang lumingon. Si Ellie iyon, pero hindi na ang Ellie na nakaupo sa gilid ng kalsada. Mukhang mas maaliwalas ang mukha niya, parang nakatulog ng maayos sa unang pagkakataon. Maayos ang buhok niya at may kakaibang kumpiyansa sa paraan ng pagtayo niya, kahit bakas pa rin sa mata niya ang pag-aalangan. "Erlinda," tawag niya. Halos pabulong pero ramdam ko agad ang bigat. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan, kaya ako na ang unang nagsalita. "Nagbago ka." Bahagya siyang ngumiti, pero may pag-aalala sa likod ng ngiting iyon. Hindi ko alam kung pagbabagong mabuti ito o pagbabagong kailangan ko lang gawin. Lumapit ako hanggang isang hakbang na lang ang pagitan namin. "Ellie, nang makita kita dati, pakiramdam ko may tinatakbuhan ka. Pero ngayon, iba na ang tingin mo. Parang may napagdesisyonan ka." Tumingin siya sa lupa, parang may boses na kumakalaban sa utak niya. May nakausap akong tao. Isa sa mga matagal nang naghahanap sa akin. Hindi ako sigurado kung handa na akong gumalik, pero hindi na ako pwedeng magtago habang buhay. "Pamilya mo?" tanong ko. Tumango siya, nang mabagal, at mga taong umaasa sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat, pero kailangan ko nang simulan. Marahan kong inilapit ang kamay ko sa braso niya, hindi para pigilan siya, kundi para ipadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. "Ellie, wala ka namang kailangang patunayan sa akin kung anuman ang nakaraan mo. Hindi iyon binubura ang tao na nakilala ko ngayon. At kung babalik ka man sa dati mong buhay, sana wag mong kalimutang hindi ka nag-iisa." Nag-angat siya ng tingin. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala kami, nakita ko sa mga mata niya ang malinaw na pagsuko. Hindi pagsuko sa problema, kundi pagsuko sa katotohanang kailangan niyang harapin ang buhay na iniiwasan niya. "Hinding-hindi kita makakalimutan," sabi niya, halos mahina. "Ikaw ang unang taong nangtiwala sa akin kahit wala akong maipakitang kahit ano." Mas humigpit ang dibdib ko. Hindi ko alam kung nararapat ko bang maramdaman itong kakaibang kirot sa puso ko. Kaibigan ba ang nararamdaman ko para sa kanya? O may mas malaki pa roon? Bago pa ako makasagot, may biglang dumating na itim na sasakyan sa dulo ng kalsada. Formal ang dating, parang pag-aari ng isang taong may mataas na posisyon. Tumigil iyon sa tapat namin. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, mukhang mas matanda kay Ellie, at lumapit ng may respeto. "Sir Ellie," sabi nito, bahagyang yumuko, "handa na po ang lahat." Naghihintay na po sila sa loob. Nanlamig ako. "Sir Ellie," inuulit ko sa isip ko. Tumingin si Ellie sa akin, halatang kinakabahan, pero may ipinatibay na desisyon sa mukha niya. "Ito na yon," sabi niya. "Ito na ang araw na kailangan kong harapin ang lahat." Hindi ko alam kung dapat ba akong umatras o lumapit pa. Pero bago ako makagalaw, lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko.
mahina pero may katiyakan. Erlinda, salamat sa lahat. At kung sakaling magbago ang tingin mo sa akin pagkatapos nito, naiintindihan ko. Umiling ako, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. At dun siya ngumiti, isang ngiting may haling lungkot, pasasalamat at pag-asa. Sana totoo yan, sabi niya bago bumitaw. Umipo siya sa sasakyan at unti-unti itong umandar hanggang sa hindi ko na makita ang anino niya. Pag-iisa ko sa kalsada, ramdam kong may magbabago sa school, sa akin at kay Ellie. Sa susunod na araw, doon magsisimula ang pagbunyag na matagal nang nakatago sa anino ng institusyong pinaglilingkuran ko. Kinabukasan, pagpasok ko pa lang sa school ay may kakaibang katahimikan na agad akong naramdaman. Hindi ito ang normal na ingay ng mga estudyante, hindi rin ito ang karaniwang pagmamadali ng mga guro. Ito ay isang uri ng katahimikang may kasamang kaba. Parang lahat ay nag-aabang ng isang bagay na hindi nila alam kung paano haharapin. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin kong mas maaga pang pinaayos ang mga bulletin board, mas makintab ang sahig kaysa dati, at pati ang mga guro ay nakatayos ng mas formal. Para bang isang malaking personalidad ang paparating. Paglapit ko sa faculty room, narinig ko ang bulungan nila Ma'am Clarissa at iba pang guro. Andito na raw siya, nasa opisina ng principal. Sabi ni Ma'am Clarissa, may halong kaba at pag-iingat. Ang sabi nila, bata pa nga pero matalim daw ang pag-iisip. Tahimik pero nakakapangilabot ang presensya. Sigurado ka bang siya na yon? Tanong ng isang guro. Oo. May convoy pa raw na dumating. Sagot niya, napahawak ako ng mahigpit sa hawakan ng bag ko. May kirot sa dibdib ko habang iniisip ko kung tama ba ang iniisip ko. Si Ellie na nga ba ang tinutukoy nila? Siya ba ang bagong may-ari na kinatatakutan ng lahat? Siya bang binatang ilang araw ko lang nakasama at akala ko'y isang taong pagod lang sa mundo? Pumasok ako sa classroom para simulan ang unang klase. Pero hindi ako mapakali. Habang nag-check ako ng attendance, paulit-ulit akong tumitingin sa pinto na para bang baka bigla siyang lumitaw. Hindi ko alam kung bakit ako ganoon ka-tense. Siguro dahil hindi ko alam kung paano kami magtatagpo ngayon. Hindi na siya yung Ellie na nakaupo sa gilid ng kalsada, nakasandal sa pader at nagpapasalamat sa tinapay na binibigay ko. Siya na ngayong Eliandro Santos, ang anak ng dating may-ari, ang taong matagal nang iniiwasan ng buong institusyon at ang bagong magmamando ng school. Pero higit sa lahat, hindi ko alam kung paano siya itingin sa akin bilang ako. Hindi bilang estudyante, hindi bilang kawawang teacher na struggling, kundi bilang Erlinda. Ang babaeng nakita niya sa mga araw na hindi alam ng mundo kung sino siya. Bandang 10:00 ng umaga, nag-ingay bigla ang hallway. May ilang estudyanteng nag-unahan ng silip. May mga gurong nagpaalala ng katahimikan, pero halatang sila mismo ay hindi matahimik. Lumabas ako sa classroom para tingnan kung ano ang nangyayari at doon ko nakita ang principal. Pawisan, kinakabahan, at halos nanginginig ang kamay habang inaayos ang necktie niya. Atat na atat, bulong ng isang teacher. Siyempre, bagong boss ang kaharap, sagot ng isa pa. At doon ko siya nakita, si Ellie, pero hindi na ang Ellie na kilala ko. Naka-dark blue suit siya, simple pero ang lakas ng dating. Maayos ang buhok niya, malinis ang mukha, at ang mga mata niyang malungkot noon ay ngayon puno ng awtoridad at kumpiyansang tila matagal niyang itinago. Ngunit kahit ganoon, may mga bakas pa rin ng pag-aalangan. Para bang kahit formal ang kasuotan niya, may parte pa rin sa kanya ang Ellie na nagtatago sa anino ng kalye. Naglakad siya sa hallway kasama ang 2 taong mukhang advisors. Tahimik ang buong lugar. Parang lahat ay lumulunok ng kaba habang sumasalubong sa presensya niya. At ako, doon lang sa gilid ng koridor, halos hindi makahinga. Hindi niya ako kaagad nakita. Busy siya sa pakikinig sa sinasabi ng isang lalaki sa tabi niya. Pero nang malapit na siyang dumaan sa mismong harapan ko,
Bigla siyang napalingon. Para bang may humila sa paningin niya papunta sa akin. At doon nagtagpo ang mga mata namin. Sa isang iglap, parang bumalik ang lahat. Ang mga sandali naming nagkuusap sa gilid ng kalsada. Ang tinapay na ibinigay ko. Ang mga linyang sinabi niya na puno ng bigat. At ang huling gabing binitiwan niya ang kamay ko upang sumakay sa sasakyan. At sa kabila ng formal niyang anyo ngayon, nakita ko ang bahagyang paggalito sa mata niya. Hindi ito ang tingin ng isang may-ari sa isang empleyado. Ito ay tingin ng Ellie na nakilala ko. Pero bago ko pa maunawa ang ekspresyon niyang iyon, mabilis siyang nagbawi ng tingin. Inapik siya ng advisor niya sa balikat at nagpatuloy sila sa paglalakad. At sa bawat hakdang niya palayo, pakiramdam ko ay may puwersang humihila sa akin at nagsasabing may paparating pang mas mabigat. Bago siya dumiretso sa principal's office, muli siyang huminto sandali. Hindi siya lumingon ng buo pero bahagyang tumagilid ang ulo niya. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti. Isang ngiti ng pagkilala, ng pasasalamat at ng pag-asa na sanang maintindihan ko siya. Pagbalik ko sa classroom, hindi ko masimulan agad ang lesson. Ang utak ko ay paulit-ulit na nagbabalik sa eksenang iyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaya dahil nakita ko siyang muli o malungkot dahil malayo na ulit ang agwat namin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin o kung may karapatan pa ba akong lapitan siya. Pero isang bagay ang malinaw. Ang Ellie na nakilala ko ay hindi mawawala sa ilalim ng formal na mukha ng bagong may-ari. At sa mga darating na araw, siguradong magkakabanggaan ng dalawang mundong umiiwas sa isa't isa. Ang mundong ginagalawan ko at ang mundong pilit niyang nilalayuan pero kailangan niyang harapin. At nang tumingin ako sa pinto ng classroom, may kakaibang kutob akong sa oras na muli kaming mag-usap, wala nang babalik sa dati. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na naging katulad ng dati ang atmosphere sa buong school. Lahat ay mas tahimik, mas maingat, mas nakabantay sa bawat galaw nila na para bang may kamera sa bawat sulok. At hindi ko sila masisisi. Ang presensya ni Ellie ay parang bagyong dumarating ng walang patalastas. Tahimik pero nakakapagpayanik ng paligid. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, lalo na't hindi pa kami nagkakausap muli mula nang makita ko siyang dumaan sa hallway kahapon. Wala man siyang sinabi, sapat na ang tingin niya para gunuhin ang buong araw ko. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng lesson plan sa faculty room, biglang tumunog ang announcement ng principal. All student teachers, please proceed to the mini conference room. Napahinto ako dahil bihira kaming ipatawag. Nang magsiikot ang tingin ko sa mga kasama kong student teachers, pare-pareho kaming may halong kaba at pagtataka. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, pero halatang hindi ito ordinaryong pagpupulong. Pagpasok ko sa mini conference room, andoon si principal, ilang senior teachers, at ang taong hindi ko inasahang makikita sa ganitong sitwasyon, si Ellie. Nakaupo siya sa may harapan, malapit sa projector, hawak ang isang folder, at tila seryoso habang may kausap na guro. Hindi niya agad napansin ang pagdating ko. Ngunit nang lumapit ako, bahagya siyang tumingin sa akin. Hindi ko alam kung iyon ba'y teksto ng paghingi ng tawad o paghingi ng lakas ng loob. Pero dahan-dahan siyang tumango. Parang sinasabing huwag akong matakot. Ang principal ang unang nagsalita. Good morning, ipinatawag namin kayo dahil may gusto sanang iparating ang bagong acting director ng school. Napatingin ako kay Ellie. Acting director? Hindi pa man niya inaako ang buong responsibilidad pero sapat na ang posisyon niyang iyon para baguhin ang school sa anumang nais niya. Tumayo si Ellie nang may tindig na hindi ko man lamang nakita noong nakilala ko siya sa kalsada. Hindi ito ang Ellie na balot ng alikabok at lungkot. Ito ang Ellie na anak ng mga taong nagmamay-ari ng eskwelahang ito. Pero kahit ganon, nang magsalita siya, narinig ko pa rin ang boses na naging kaibigan ko. Una sa lahat, sabi niya, kalmado at hindi nakakatakot, gaya ng sinasabi ng mga guro.
Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat, lalo na sa mga student teachers, dahil sa sipag at tiyaga ninyong itaguyod ang edukasyon sa gitna ng kakulangan ng resources. Nagkatinginan ang mga kasamahan kong student teachers. Hindi sila sanay sa ganitong klasing pagpapahalaga. Nagpatuloy siya. Naniniwala akong ang lakas ng isang institusyon ay hindi lamang nasa matataas na posisyon, kundi nasa mga taong tahimik na gumagalaw sa ilalim para gumanda ang sistema. Kayo iyon. Habang nagsasalita siya, napansin kong iba ang tingin niya sa akin paminsan-minsan. Hindi obvious, pero ramdam ko. Para bang gusto niyang sabihin ang isang bagay na hindi dapat marinig ng iba. Dahil dito, dagdag niya, nakita ko ang pangangailangan para mas suportahan ang mga student teachers. Kaya simula ngayon, magkakaroon ng mentorship program para mas ma-develop ang inyong skills. Nais kong personal na tututan ito. Napatingin ako sa kanya at doon siya sandaling tumigil. Isang paghinto na para bang may gusto siyang ipahayag na personal. Pagkatapos ng announcement, nagkaroon ng maikling oryentasyon tungkol sa mentorship program. Nang magsimula ng lumabas ang mga tao, hindi ko alam kung dapat ba akong mauna o magtago muna. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin nang walang nakakakita. Pero bago pa ako makaisip ng paraan, narinig ko ang pamilyar na boses niya. Erlinda. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong humarap. Hindi siya lumapit agad. Para bang binibigyan niya ako ng oras para huminga. Pwede ba kitang makausap sandali? Tanong niya, mahinahon. Tumango lang ako. Lumabas kami sa hallway, papunta sa isang tahimik na bahagi ng school. Ang pagsikat ng araw sa malalaking bintana ay lumilikha ng malambot na anino sa mukha niya. Hindi Ellie na palaboy, hindi rin Ellie na direktor, kundi yung Ellie na nakilala ko noong unang araw. Nagdadalawang isip, naghahanap ng lakas. Pasensya na kung nabigla ka kahapon, sabi niya habang nakatingin sa sahig. Hindi ko alam kung paano kita haharapin nang hindi mo iniisip na iba na ako. Hindi ako sumagot agad, hinintay ko siyang magpatuloy. Gusto kong malaman mo, sabi niya, tumingin na sa akin, na kahit nasa posisyon ako ngayon, hindi nagbabago ang tingin ko sa'yo. Hindi ko nakakalimutan kung paano mo ako tinulungan noong wala akong pangalan. Ikaw ang unang taong nakinig sa akin nang hindi ako kinikilala dahil sa apelyido ko. Napalunok ako. Hindi ko inasahan na magiging ganoon ka-open si Ellie. Hindi ko rin nakakalimutan ang lahat, Ellie, sabi ko. Pero hindi ko alam kung paano tatayo sa harap mo ngayon na alam kong ikaw ang may-ari ng school na ito. Lumapit siya ng bahagya, pero hindi masyadong malapit. Erlinda, kahit ano pa ang makita ng ibang tao, ako pa rin to. Ako pa rin ang Ellie na nakasama mo sa kalsada. Hindi ko pinapabago ang tingin mo. Hindi ko rin hinihingi na tratuhin mo akong espesyal. Ang hiling ko lang, wag mong isipin na kailangan mong lumayo. Tahimik akong huminga. Hindi ako lumalayo, sagot ko. Nalilito lang ako. Tumango siya nang may kaalaman na iyon na mismo ang nararapat na sagot. Naiintindihan ko at hindi kita pipilitin. Pero sana, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na ipakita na hindi nagbabago ang pagkatao ko. Kahit nagbago ang paligid ko. May kung anong kirot sa dibdib ko. Hindi masakit, kundi isang uri ng init na nakakapagpahina ng tuhod. Ellie, hindi ko alam kung saan papunta ang lahat ng ito, sabi ko. Ngumiti siya ng malungkot pero tapat. Ako rin. Pero gusto ko sanang malaman kung okay lang na magsimula tayo ulit. Hindi bilang may-ari at teacher, kundi bilang dalawang taong nagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi ko man alam kung ano ang hinaharap. May isang bagay akong malinaw na naramdaman sa sandaling iyon. Ang kagustuhan niyang manapili sa buhay ko kahit nagbago na ang mundo niya. At doon ko napagtanto, magsisimula pa lang ang mas malalim na kwento naming dalawa. Pagkalipas ng mga araw mula nang kinausap ako ni Ellie sa hallway, unti-unti nang naging normal ang takbo ng school, pero hindi ko maikakaila na may malaking pagbabago sa paligid. Ang mga guro ay mas masigla,
Ang mga estudyante ay mas disiplinado at ang administrative staff ay mas maayos ang koordinasyon. Ang mentorship program na sinabi ni Eli ay agad sinimulan at doon ko unang naramdaman ang laki ng impluensya niya sa institusyon. Hindi siya namumuno sa pamamagitan ng takot tulad ng inaasahan ng lahat. Namumuno siya sa paraan na para bang nauunawaan niya ang bawat pangangailangan sa ilalim, tulad ng isang taong minsang nakaranas na mawalan ng direksyon. Ako naman, kahit nagpatuloy ang takbo ng araw-araw na responsibilidad bilang student teacher, hindi ko mapigilang maramdaman na bawat linggo ay mas lumalalim ang koneksyon namin ni Eli. Hindi dahil madalas kaming nag-uusap, kundi dahil sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, may hindi nasasabing bagay na para bang pareho naming naiintindihan. Pilit naming iniingatan ang distansya, pero hindi namin maitatanggi ang unti-unting paghila ng tadhana sa pagitan naming dalawa. Isang hapon, matapos ang klasiko, inutusan ako ni Ma'am Clarissa na dalhin ang ilang evaluation reports sa opisina ni Eli. Kinabahan ako pero wala akong nagawa kundi sundin iyon. Pagpasok ko sa opisina, tahimik ang paligid at wala si Eli sa mesa niya. Dahil doon, nagpasya akong ilapag ang mga dokumento at umalis na sana. Pero bumukas ang pinto at pumasok siya. Napatigil ako sa kinatatayuan ko at sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. "Oh, Erlinda," sabi niya. May bahagyang gulat pero may lambot ang tinig. "Dinala mo pala ang mga reports." Tumango ako. Sabi po kasi ni Ma'am Clarissa, dito raw dapat ipasa. Hindi ko alam kung bakit ganun kapormal ang naging tono ko. Marahil dahil gusto kong panatilihin ang tamang distansya sa harap ng posisyong hawak niya ngayon. Pero siya, lumapit sa mesa at bahagyang ngumiti. "Pwede bang, wag mo akong tawaging sir kapag tayo lang?" tanong niya. Halos parang nag-aalangan. Sanay ako sa pangalan ko kapag ikaw ang kausap. Napalunok ako ng mahina. "Eli, pasensya na. Hindi ko alam kung ano ang tama." Lumapit pa siya. Hindi masyadong malapit pero sapat para maramdaman ko ang presensya niya. "Walang mali, Erlinda. Hindi mo kailangan magbago ng pakikitungo sa akin. Hindi mo kailangan matakot." Huminga ako ng malalim. "Hindi ako natatakot sa'yo," sagot ko. "Nalilito lang." Tumango siya, parang matagal na niyang inaasahan ang sagot kong iyon. Naiintindihan ko. Marami ring bagay na hindi ko pa kayang ayusin sa loob ko. Pero kung papayagan mo, gusto kong simulan kahit unti-unti. Umupo siya sa gilid ng mesa. Nakatingin lang sa akin nang may katahimikang hindi nakakailang. Tinanong niya, "Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Nadadagdagan ba ang confidence mo sa pagtuturo?" Napatingin ako sa sahig, pero hindi ko maitago ang bahagyang ngiti. "Oo, mas kaya ko nang humarap sa klase. Siguro dahil sinabi mo dati na wag akong mawalan ng tiwala sa sarili." "Totoo yun," sabi niya. "At sobra kitang hinahangaan dahil hindi mo alam kung gaano kalaki ang pinagdaraanan mo araw-araw pero patuloy ka pa rin." Para akong natunaw sa kinatatayuan ko. Hindi niya alam kung gaano kaimportante sa akin ang pagkakaintindi niya sa akin sa paraang hindi nagawa ng kahit sino sa school. "Eli," sabi ko, "hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Napakalaki ng mundo mo. Hindi ako sigurado kung may lugar ba ako roon." Dahan-dahang lumapit siya, hanggang kapantay ko na siya. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang bibitiwan niya. "Erlinda, bago mo sabihin na hindi ka kabilang sa mundo ko, sana malaman mo muna kung gaano ka kahalaga sa pinakamababang yugto ng buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng lakas para bumalik ako rito. Kung may babalikan ako, hindi dahil sa apelyido ko, kundi dahil may isang taong naniwala sa akin nang wala akong kahit ano." Napatigil ako, napahawak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasalo sa bigat ng katotohanang iyon. At sa unang pagkakataon, naglakad siya papalapit at huminto sa distansyang sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya. "Erlinda," sabi niya,
halos pabulong. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong magmahal o mahalin. Pero kung may isang taong gusto kong simulan ulit ang buhay kasama niya, ikaw yon. Parang umikot ang buong mundo ko. Hindi ko inasahang darating ang sandaling ito. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin, pero alam kong hindi ito ang lugar at oras para magpabigay sa emosyon. Huminga ako ng malalim. Ellie, hindi ko alam kung handa ako. Tapat kong sagot. Ang dami mo pang dapat harapin. At ako, sinusubukan ko pa ring buuin ang sarili ko bilang guro. Tumango siya, hindi nasaktan, kundi parang nas lalong natuwa sa katapatan ko. Alam ko at hindi kita pinipilit. Pero sana, payagan mo lang akong manatili. May ilang segundong katahimikan bago siya muling nagsalita. Mas mahinahon. Erlinda, gusto kong ipagpatuloy ang mga pangarap ko para sa school. At sana, kung papalarin, maging bahagi ka ng mundong bubuuin ko. Hindi ko na napigilang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa dami ng damdaming hindi ko alam kung paano pagtatawagin. Dahil sa sandaling iyon, isang bagay ang napagtanto ko. Ang pagmamahal ay hindi laging dumarating sa tamang oras, pero palaging dumarating sa tamang tao. Hindi ako aalis, mahinang sabi ko. Nandito lang ako. At doon siyang umiti, isang ngiti na hindi Ellie ng kahapon, kundi Ellie ng bagong simula. Sa paglitaw ng ngiting iyon, alam kong nagbabago ang takbo ng buhay namin, hindi sa paraang biglaan o marahas, kundi sa paraan ng dalawang taong natagpuan ng isa't isa sa gitna ng pagkaligaw at pagbangon. At yon ang simula ng kwento namin, hindi ang katapusan.